Alright, so magandang umaga po muli sa ating pong lahat. Ay, walang tao. Good morning po. Ayan, and welcome po sa ating pong Passover celebration as well as the first Sunday of the month. Ang dami, no? Ang daming ganap na yung araw nito. First Sunday of the month. And then it also happens to be Easter Sunday or Resurrection Sunday. And we are also celebrating the 8th year ng ating pong pagsasama-sama bilang church, ang Joy in Christ Fellowship of Lancaster New City. So, palakpak po natin ang Panginoon sa kabutihan niya sa atin. And bilang pagdiriwang ko ng okasyon po nito or bahagi po ng ating pong celebration po for today, syempre ang ating pong pag-aaral sa salita po ng Panginoon na binasa po sa atin ni Sirach kanina. Thank you so much, Sirach. And ang ating pong pag-aaral is pinamagatang Who Do You Say I Am? So this is a series of studies, a study series of, kung familiar po kayo dun sa 7 I Am na statements. Sabi po sa Book of John, and po yung 7 I Am statements, metaphorical po siya. Kasi hindi metaphor o yung mga nag-aaral na ano dyan, English. Di ba katatapos lang ng school year? Ano yung metaphor? Oo. Yung mga may high blood, yun yung iniinom nila. Hindi, metformin yun. Metaphor is figure of speech. Hinahalin tulad ng isang bagay sa isang inanimate na object. So dito, Jesus is comparing himself to the bread of life, the light of the world. He is the door, the good shepherd, the resurrection and the life, the way, the truth, and the life, and the true vine. So 7 po na statements na pag-aaralan po natin sa mga susunod po na linggo. Ang gusto po natin actually na mangyari, bakit ba natin nilalaaral ito mga bagay nito? Previously, pinag-aralan po natin si Jesus, ang mga pangalan ng Diyos. Ano nga yung mga pangalan ng Diyos na naaalala nila sa previous natin na series, di ba? El Elyon, El Shaddai, Adonai, di ba? And the reason why we study these things, hindi lang para sa ating pong kaalaman, but more or less, or more importantly, yung pagkakakilala po natin sa Panginoon, mas lumalim pa, at yung pagkakakilala yun, dapat lumalabas po sa ating pong araw-araw po na buhay. Sana po mag-move on tayo, hindi lang, pasensya na po, pero sana huwag tayong makontento dun sa tawagin lang natin ng Panginoon na Papa God or Papa Jesus. We need to move away from that. We need to address the Lord as Lord Jesus. Diba? Si Mayor ba, kakausapin na, Papa John John! Hindi natin siya tatawagin ngayon, di ba? Punta tayo sa office ng Mayor, Papa John John, kumusta ka? Hindi, that would be very informal and that would be very good. So, i-address natin ang Panginoon as He is. As Lord, as the bread of life, as the light of the world, as our Savior, and as our Creator. Matuto tayo na makalin pa siya ng lubusan para lumabas ito sa ating pong pamumuhay. So simulan po natin with our study po for today. I am the bread of life. Sa John chapter 6 verse 35. As a konting background po sa ating pong pag-aaral, since most of our studies ay nakasenter po sa Book of John, the Gospel of John is attributed to the Apostle John. So, sino yung 4 na Gospel writers? Matthew, Mark, Luke, and John. Okay. So, si John yung disipulo ni Jesus. At ang estimated time of writing po nitong book na ito is around AD 70 to 100. The original audience was the church at Ephesus. Church of Ephesus po ay binubuo ng mga believers from Jewish and Gentile backgrounds. Kung babasahin po ninyo or kung nabasa niyo na ang Book of John, mapapansin niyo na
kaiba niyo ba siya from Matthew, Mark, and Luke? Kasi usually ang Matthew, Mark, and Luke nagsisimula with the Christmas story. Diba? Naalala niyo? Na may angel, nagpakita kay Mary, tapos sinabi na mabubuntis ka. Paano ako mabubuntis? Wala akong asawa. Diba? So, yun, alam natin yun yung the Christmas story. Pero dito si John, he opens his account with wala yun. Also, sinulat ni John yung kanyang account 50 years after the fact. So, medyo mahaba na yung panahon ng yung pagkakahiwalay niya from the actual events. And yet, yung pagkakasulat ni John, parang nangyari lang kahapon. For context, yung original question na sinabi na, who do you say I am? Nangyari yan around the midpoint nung ministry po ni Jesus. Tinanong ni Jesus sa kanyang mga disciples. Sabi dyan sa Luke 9:18-20, kasi dinudumbog na si Jesus at this point, sinabi niya sa mga disciples niya, anong sabi ng mga tao sa akin? Who do the crowd say I am? Sabi nila, ikaw daw si John the Baptist. Kasi patay na si John the Baptist dito, napugutan na po siya. Others say Elijah or one of the prophets. Tapos sinabi ni Jesus sa mga disciples, kayo, ikaw, who do you say I am? Tapos sumagot si Peter, the Christ of God. Now, kailangan po natin tandaan, sa ating pong pag-aaral, for the duration po, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na Sundays, whenever you come across a statement na merong I am, either sinabi ni Jesus or sinabi ni God, it's more than just a pronoun and a verb. Okay? Diba sa atin? Ito naman, yung mga bagong graduate. Bagong graduate with honors. Diba? I am. Pronouns. Verbs. Diba? Yung I is a pronoun and am is a verb. Pero dito in the Hebrew context, it's more than that. It's more than just grammar. God is referred to as the great I am. Sabi sa Exodus chapter 3 verse 14, sinabi niya kay Moses, ito yung eksena na umapoy yung halaman, tapos nagsalita si God from there. Tapos, sino ba nagpapadala sa, kumakausap sa akin? Sabi ng Panginoon, ako ito. I am who I am. And He said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. So, when we encounter in the New Testament, I am, when Jesus is saying I am, sinasabi niya na siya ay Diyos. Kaya siya pinatay. Kaya siya pinatay for claiming to be God. And for the Jews, it's very important for us to know and to realize na kapag ka ikaw, sinabi mo na Diyos ka, kasalanan yun. Mortal na kasalanan. So, what does it mean when Jesus says that He is the bread of life? At ano ba dapat ang epekto nito sa atin? So, dalawang bagay lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Uy, si Pastor, dalawa lang ang i-share niya. So, sana may pila. Alright. Una, Jesus is the bread of life, kaya bilang Diyos, siya lang ang makakabusog sa ating spiritual hunger. Naisip niyo ba, bakit hindi sinabi ni Jesus na siya yung rice of life? Diba? Kasi sa atin, hindi, mahirap pa tayo mag-relate. Kasi hindi tayo bread people, we are rice people. Sino dito ang nag-a-only rice kapag ka nasa Manginasal? Huwag na po magtaas ng kamay. Okay? Alam niyo na kung sino yan. Alam niyo na kung sino kayo. Sino yung nagsasabi na, 1 cup lang yung aking kakainin today, pero ganito kalaki yung cup. Or, ay, last na ito. Ay, may ulam pa. Sige, lagyan ko kanin. Ay, may kanin pa, lagyan ko ng ulam. Ay, may ulam pa, lagyan ko ng kanin. Ay, may ulam pa. Yun yung corned beef na hindi maubos-ubos. Baka si Jesus, hindi niya sinabi that He is the rice of life. Una, kasi hindi Asian si Jesus. Which is good for us. Na hindi Asian si Jesus. Pangalawa, kasi yung kultura na kinalakihan ni Jesus, bread yung kanilang staple food. Kung tayo, rice ang pangunahin sa atin, rice is life, sa kanila, bread is life. Also, yung bread na kinakain nila, iba dun sa bread na alam natin. We will be sampling yung bread na gawa ni Pastor Choi. It's similar actually to the sa Middle Eastern bread. Pero ang difference, ganito siya kakapal. Ayan, kasi kapal ng thumb. Tapos medyo malaki siya, parang pizza.
Tapos hindi siya kinakat na parang pizza. Hinahati-hati siya. Pinaghahati-hatian. And we will, alamin natin yung significance ng mga bagay na yun. Yung bread nila, hindi katulad ng bread natin na pandesal na ganito kaliit, tapos 5 piso, nakasama ng loob, di ba? Or yung tasty bread na binibili natin, hindi siya ganun. In Greek, the word for bread is artos. Artos, literally bread, pero meron siyang ibig sabihin pa na mas malalim. Ang provision po ng Panginoon, artos represents God's provision in two important aspects. First is physical. Sabi sa Luke chapter 11 verse 3, diba? Ayun, the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yon. That is spiritual provision or physical provision. Umaasa tayo sa Panginoon that He will provide our daily bread. Yung pangalawang aspeto is spiritual. Sabi sa Matthew chapter 4, verse 4, it is written, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." So, nung sinabi ni Jesus na siya ang bread of life, sinasabi niya, tulad ng bread, siya lang yung makakabusog sa atin. Ano ba yung spiritual hunger na sinasabi natin? The Greek word for thirst is dipsaho. Dipsaho. Sabihin natin. 1, 2, 3. Dipsaho. Ayun. It means to thirst or to desire earnestly. Yung, katulad nito, mainit. Di ba pag mainit, anong iniinom ng mga Pilipino? Kape. Mainit na kape. Diba? Ang init-init na, tapos natisid na madala ng mga kape. Ganun tayo mga Pinoy. Pero when we thirst for something, yun yung, gusto mo nung may hagod, di ba? Hagod sa damdamin, hagod sa lalamunan, yung may enjoy mo siya. So dito, dipsaho means that when you thirst for something, gagawin mo ang lahat para mapunuan yung pagkukulang na iyon. Minsan meron tayong mga cravings, di ba? Pagkain. Pag gutom ka, anong gagawin? Punta ka ng SNR. Punta ka ng SNR. Ano ka doon? Mag-grocery ka, di ba? Or, madali lang pagkain eh. Unless buntes yung kasama mo, or red days, ano bang gusto mong kainin? Hindi ko nga alam eh, pero dumigo ka dyan. Pagdating doon, nabusog na, ay hindi pala ito. Diba? Ano ang klaseng cravings yan, diba? Pero kapag yung craving for attention, craving for attention, craving for validation, minsan gumagawa tayo ng mga bagay na nakakasakit na. All of this can be traced to dipsaho, desire. Okay? Hindi naman actually masama ang desire. For example, when you desire na umangat ang iyong buhay, standard of life, di ba? Desire mo na bigyan ang iyong pamilya ng magandang buhay. That is good thing. That is a good thing. But, di ba, kagaya nga ng sinabi natin, kapag inabuso natin yung mga magagandang bagay, nagiging masama siya. If all that you ever wanted, kung yun na lang yung susundan mo, yung maabot mo yung career mo, maabot mo yung dreams mo, maabot mo yung gusto mo, nakakasakit ka na sa iba, nakakasira ka na sa iba, then that is where the problem comes in. And all the problems in the world can be traced also to dipsaho. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 5, di ba? Sinabi ng ahas kay Eve, hindi naman nakakamatay yan. God knows that your eyes will be opened and you will be like God. Tapos nakita ng babae na it is good for eating at magiging katulad siya ng Diyos. Kaya tayo meron ganitong problema. That is, ang misplaced desire leads to sin. All of the sins in the world can be traced to the misplaced setting of our desires. Power, di ba? Yung gusto ko lang naman makatulong, pero paglaon, ikaw na wala yung source ng problema. Ikaw na yung nagbibigay ng mataas na huwag.
Sorry po. Di ba? Ikaw na yung nagpapahirap doon sa mga kapitbahay nyo. Pag hindi nyo ako sinuportahan, wala kayo, bahala kayo sa sarili ninyo. Di ba? Power corrupts. And absolute power corrupts absolutely. Fame. Di ba? Ay, hindi naman ako magbabago, ganito pa rin ako. Pero kapag nung nakita mo na sa, sa kalsada, uy, andiyan ka ba? Sino ko? Di ba? Wearing my Chanel, working my Hermes, di ba? Umangat lang sa buhay, nakalimutan ka na kung sino ka. Riches, acceptance, all of that can be traced to desire. Kung mali ang punto ng ating pong desire, mali ang patutunguhan po natin. We are eating not spiritual bread. We are feeding our spiritual hunger with more and more na papagutom at nagpapauhaw sa atin. So, bilang application po sa atin, siguraduhin natin na si Jesus yung pumupuno ng mga kagustuhan natin. Hindi yung si Jesus lang ay ginagamit natin to get our dreams. But rather, He is the way na susundan natin. Sinabi ni Jesus itong bread of life statement. Kasi ang context actually ng passage na ito, katatapos lang yung the feeding of the 5,000. After ng milagrong yun, tumakas si Jesus, papunta sa kabilang side ng Sea of Galilee. Kasi nararamdaman niya na, ay mga tao, gagawin akong pinuno by force. Tapos, for some reason, or by some miracle, natuntun nila si Jesus dun sa kabilang side ng dagat. Sabi nila, oh, saan ka ba nagpunta, Jesus? At ang sabi ni Jesus, verse 26, kaya niyo lang naman ako yung nahanap kasi nabusog kayo. Di ba? Ang sakit nun, di ba kung kunyari, ikaw bilang isang magulang, mahal ka lang ng anak mo dahil sa nakukuha niya sa'yo. Mahal mo lang naman ako, anak, kasi binigyan kita ng iPhone 17 Pro Max. Oo, sana all, di ba? Sana ganon. Oo. Pero, yun, one of the things, balikan natin, konting sidetrack. Si Job, kung naalala niyo si Job, kaya siya sinubok ng Panginoon kasi sinabi ng demonyo, kaya ka lang naman mahal ni Job kasi dahil sa binibigay mo sa kanya. E pinakita ni Job na hindi, mahal niya pala ang Panginoon ng higit pa sa kanyang buhay. So sana tayo, when we say that we love God, it's not just because we get things that we want, but because we know that He is our peace and He is the only one na nakakapagpuno ng ating mga kagustuhan sa buhay. Sinabi ni Jesus sa verse 27, do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life. Ano ba yung pagkain na hindi masisira magpakailanman? Lalo ngayong tag-init, ang daling masira ng pagkain. Di ba? Gaya ng sinabi ko kanina, desiring a good life for your family is not necessarily bad. The desire to achieve, yung magkaroon kayo ng honors sa school, hindi rin siya masama. To elevate your quality of life, hindi rin masama yun. Pero kung ito na lang ang nagiging punot dulo ng buhay, we are missing out on what God or what Jesus is offering, and we are settling for food that is perishable. Di ba yung mga anak natin, ewan ko sa inyo, pero nire-regulate natin dapat yung mga anak natin na, oh, bakit chichirya na naman yung kinakain mo? Especially pag malapit na ang kainan, di ba? Pagka puro chichirya, mabubusog, mawawala ng appetite, pero hindi naman sila actually talagang busog. Ba't ganyan yung itsura ng anak mo? Eh, ano yung pinaglihi sa Lucky Me? Diba? Huwag sanang ganon. Ang paghahabol para sa yaman, sa kasikatan, sa kapangyarihan at pagtanggap ng mundo parang chichirya. Para lang siyang chichirya. So, especially sa inyo, sa mga bata, sino dito may IG account? Huwag kayong taas ang kamay. Okay? O yung mga may IG, may mga TikTok, ilan ang followers? O, dito, isipin nyo lang, sabihin nyo lang sa likod nyo, sa Facebook, ilan ang followers? Nalulungkot ba kayo pag hindi nagre-react yung followers nyo sa post nyo? Especially yung crush nyo. Pag si crush hindi na nag-react doon sa post nyo, malulungkot ba kayo? Kapag gano'n
na yung feeling ninyo na nalulungkot kayo, hindi nilike ni Kuya Nathan yung post ko. Ay, Kuya Nathan. Nilagay ko naman yung post ko. So, thank you. Pagka ganun na yung feeling natin na nilalagay na natin sa likes ng tao, then kumakain tayo ng chichirya. Yung puso natin, kumakain ng junk food. Tama yung sinabi ko yung puso. Junk food. Bread of life means na, Lord, alam kong mahal mo ako. Alam kong mahal mo ako, I may fail you, but I will follow you, and I know hindi mo ako pababayaan. Ano ba yung food na hindi nasisira? John chapter 4, verses 31 to 35. Ito yung eksena ni Jesus, kausap niya yung babae dun sa balon. Tapos, nagkausap sila ng babae, ng Samaritan woman. Tapos yung Samaritan woman nagbumalik dun sa kanyang village, tinawag yung mga kapitbahay, ito yung tagapagligtas. Tapos dumating yung mga disciples galing sa Lancaster Square. May dala-dalang pagkain. Tapos sabi niya, teacher, kumain ka. Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat that you do not know about. So nag-chismisan pa yung mga disciples. Sino nagdala ng pagkain sa kanya? Diba? Has anyone brought him something to eat? And Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Ang pagkain spiritual, yung gagawin po natin kung ano yung tinalaga ng Panginoon para po sa atin. Kung ikaw ay isang estudyante, gawin mo ang pagiging estudyante excellently. Hindi ka man maging honor, pero yung alam mong bibigay mo yung best mo. Diba? Kung ikaw bilang isang nanay na nag-aalaga sa iyong mga anak, hindi mo kailangan ng award, diba? Or hindi ka man bibigyan ng award, pinakauli ng nanay sa buong SS11 or sa buong SS3, SS1, diba? Pero yung minsan kahit walang thank you ng mga anak diba? Pinagawa mo ng baon, ay ma, bakit ito? Ayoko nito. Minsan ganun ba yung maririnig, diba? Ay ma, ha? Napuyat ako para gawin yung pagkain mo yan, tapos yung nasasabi mo sa akin, diba? Kahit walang thank you, kapag hindi gratitude ang ibinabalik sa atin, we do it for service and for love sa ating pong Panginoon. Jesus as the bread of life offers up to fill up yung pinakamalalim na kagustuhan natin. Hindi ibig sabihin na makukuha natin lahat ng gusto natin. Okay? Hindi lahat sa atin pinalad na maging honor student. Hindi lahat sa atin pinalad na mag-graduate with honors, with highest honors, di ba? Pero, ang gagawin ng Panginoon sa atin, papalitan niya yung ating puso at kagustuhan to be content in His peace na binigay niya sa atin. Siya rin na magbibigay sa atin ng kakayanan para gawin ng mga gawain may kinalaman sa will ng Diyos. Sabi dito, there are yet 4 months, then comes the harvest. Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Ang gawain ng Panginoon, yung kanyang pagliligtas. Lagi natin pinapanalangin, di ba, ang kaligtasan ng Panginoon sa SS11, sa SS1. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yun. But it starts also with our families. It starts with our families. Ang mga achievements natin sa mundong ito pwedeng mawala at makalimutan. Pero ang pagliligtas at kaligayahan mula sa kapayapaan ng ating Diyos, ito po ay magpakailanman. Pangalawang bagay. Jesus as the bread of life, bilang Diyos, siya lang, pangalawa to dapat. Siya lang ang makakapagbigay ng purpose at meaning sa atin. Okay, so, siya makakapagbigay ng purpose at meaning. Okay, sa ating buhay. Artos, balik tayo dun sa Artos, diba? Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 2, naalala niyo yung pag-aaral natin about the tabernacle. Merong bread doon sa harap ng altar ng Panginoon. It's called the bread of the presence. So, 2 things. Yung bread of the presence is representative of our covenant relationship with God. Pangalawa, dito, yung pangalawang aspeto, the breaking of bread. Sabi sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So yung sinasabi dito na breaking of bread, the Lord's Supper, yung gagawin po natin later. Artos is representative of our relationship with God.
Ayan, yung consecrated bread of the presence, and our relationship with one another, as represented by the breaking of the bread. Now, we go to the word life. I am the bread of life. In Greek, life is Zoe. Okay, tanda natin yan. Zoe. Okay. Anong life sa Greek? Zoe. So, kung meron kayong anak, magkakaroon kayo ng anak na babae, maganda siyang pangalan ng Zoe. Kasi yung ibig sabihin ng life, it means buhay. And hindi lang siya life biologically. Okay, hindi lang siya yung life na, eto, meron tayo. But rather, kung naaalala ninyo yung pag-aaralan natin previously, on the soul, nefesh, di ba? Yung kabuuan ng isang tao. Dito, Zoe, life, means yung kabuuan ng isang tao. Okay? And yung kabuuan niyang yun comes from God only. Sabi sa Acts chapter, or rather sa John chapter 1, in Him was life, and that life was the light of man. Hindi lang siya yung buhay, yung existence natin, kundi purpose. Bakit maraming bata ngayon ang depressed? Bakit? Kasi feeling nila walang nagmamahal sa kanila, feeling nila walang purpose ang buhay nila. Purpose determines yung ating pong place in this world. So kapag ay, pinagalitan ako ni mama, hindi niya na ako mahal, di ba? Maraming mga bata ang nadidepress sa ngayon. So we need na ipaalala natin palagi that our purpose, our Zoe, comes from God and God alone. Nung sa Hebrews 9:2, di ba? Nung sinabi ni Jesus na siya ang bread of life, sinasabi niya rin sa atin na siya lang ang makakapagbigay ng purpose at direction para sa ating buhay. Ayan, tapos ang school year. Pero dumadating tayo minsan sa point na pag-gising natin, pasok na naman, di ba? Para sa mga working, ay, tapos na ang bakasyon, pasok na naman. Di ba? Pasok na naman, trabaho na naman, para saan ba ang lahat ng ito? Kung wala ang Panginoon sa atin, kung hindi niya tayo bibigyan ng purpose at direction, walang sense ang lahat. Di ba? Kaya yung mga believers noon, they were gathering always and breaking bread kasi ang purpose nila sa kanilang pag-gather is to remind na babalik si Jesus. Gagawin natin ito, yung pag-break ng bread dahil sa pag-aalala sa ginawa ni Jesus para po sa atin. Sa mga halimbawang ito, makikita natin importante ang ating pagtitipon bilang church at bilang Kristiyano kasi ito ay tugon at paniniwala kay Jesus as the bread of life. Ang pagtitipon po natin ito, this is an exercise of our covenant relationship to God. At pagpapaalala sa bawat isa na si Kristo lang yung ating pong dipsaho, yung ating desire. So, how does this affect us? Umasa tayo kay Jesus para sa kalakasang magawa natin ang pinagkatiwalang gawain ng Diyos para sa bawat araw. Tinanong ng crowd si Jesus, ano ba dapat namin gawin? Verse 28. What must we do to be doing the works of God? And Jesus answered them, this is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. Believe. Diba? Pisteo. Believe dito, hindi lang yung naniniwala. Sino po dito ang naniniwala na si Manny Pacquiao ay champion? Naniniwala kayo? Okay. Sino dito ang naniniwala na pogi si Pastor Choi? Ako! Oh, yun. May naniniwala, di ba? Oh. Oh, may galit. Ba't may galit yun? May pag-away pa. Okay? Sino dito ang naniniwala na umaakit ang araw sa east? Tumataas yung araw sa east. Nagra-rise. Oh, at sino dito ang naniniwala na nagsiset ang sun sa west? Uy, kakatapos ng school, dapat alam niyo yun. Diba? One of the things na itong nakaraang araw, ewan ko nababalitaan niyo, narinig niyo yung word na Artemis. Oh, Artemis. So that is a mission. Artemis siya, hindi siya Artemis. So Artemis is a mission to put man back on the moon.
Kasi yung first na moon mission, Apollo, hindi ko naabutan. si Mami naabutan niya yun. O, kapanahonan nila Marilyn Monroe, The Beatles, ganyan. Tapos, Apollo mission. So, dati, nababasa ko lang sa books ang tungkol sa Apollo missions. Tapos, ngayon biglang, uy, may Artemis. So, sa lifetime ko ngayon, hindi ko na-imagine na makaka-survive tayo ng isang global pandemic. Na makikita ko sa aking dalawang mga mata na meron tayong Olympic gold. Ang Pilipinas, magkaroon ng Olympic gold. Na sa lifetime ko na ito, magkaroon ng isang mission pabalik sa moon. Diba? And, ang weird lang kasi actually maraming mga tao nagsasabi na hanggang ngayon naniniwala sila na ang mundo ay flat. Okay? Kasi if you are believing that the world is flat, you are actually going against biblical, pag-usapan natin yan na sa ibang pagkakataon. Pero, maraming mga tao ang naniniwala sa gano'n. And they claim to be Christians. And, willing sila makipagpatayan dahil sa anong yun. So, ngayon daw, yung sinasabi nila na, nung pinapakita yung pictures na bilog ang mundo, ay fish eye lens ang ginamit. O kaya, ay AI yan. Lalo ngayon sa panahon ngayon, di ba na AI, ang galing gumawa ng ang galing mag-generate. Tapos yung mga bata pa, yung galing nyo mag-generate ng mga kung ano-ano. Oo. Di ba? So, believe means that you believe in something with all your heart, with all your mind, with all your soul, and it affects the way that you live. So what must we do to obey God? Sabi dito sa John chapter 5. Ito yung pinagaling yung lalaking hindi makalakad. Tapos sinabi ni Jesus, kunin mo yung bed mo. Sabat yun. So Jesus said to the man who had been healed, it is the Sabbath. It is not lawful for you to take up your bed. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, see, you are well. Diba? Believe in Him whom He has sent. Maniwala tayo kay Jesus. Hindi lang yung maniwala dito, kundi maniwala hanggang dito sa puso. That affects the way that we live and the way that we talk. And then, sin no more. Repent. Tayo ay tumalikod sa ating pong mga kasalanan. So kung dati sinasagot-sagot natin yung nanay natin, dapat kung tayo nagre-repent, dapat tumalikod tayo sa pagsagot-sagot ng ating mga magulang ng basa-basa. Because the Lord tells us to honor our parents. Diba? Pagkatapos tayo ay sumunod at makisali sa gawain ng Panginoon ng pagliligtas. Sabi dito, but Jesus answered them, my Father is working until now and I am working. At ano ba ang pag-work ng Panginoon? That is to bring people to salvation. Your participation in church does not guarantee your salvation. Hindi porket dito ka nag-a-attend sa Joy in Christ, ligtas ka na. But, kailangan ko sabihin, hindi naliligtas ang mga relihiyoso. Kundi siguraduhin natin ang pagsali natin sa gawain ng Diyos bilang tugon sa kanyang pagliligtas. Come to think of it, bakit ba tayo kumakain kapag tayo ay nagugutom? Para makatulog. Kain ako kasi gusto makatulog eh. Hindi, di ba? Kailangan natin kumain para meron tayong lakas para matapos natin yung gawain natin for the day. Naglalaba ka, nanghihina ako, kakain muna ako. Yun, papahinga ng konti, tapos laba ulit. Diba? Naglilinis ka ng bahay. Ayun, kakain, tapos magsa-cellphone, tapos tulog na. Hindi kailangan, di ba, mag-resume yung pagkatrabaho. To be real about it, nakakapagod ang gawain ng Diyos. May nagtanong sa akin isang beses, nitong nakarang mga araw, Kuya Juan, mahirap ba maging pastor? Gusto ko sabihin na, sa tingin mo. Okay na lang. Sabihin mahirap talaga ang gawain ng Diyos. Hindi siya madali. But, God, or Jesus not only gives us purpose and direction, He also sustains us. Tandaan po natin yun. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy. Sabi dito in Philippians chapter 1 verse 6, I am sure of this, He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.
Siya ang kukumpleto sa ating sa pagbabagong gagawin ni Jesus sa atin. Bilang tinapay ng buhay, si Jesus nagbibigay ng kalakasan para sa bawat araw at siya rin ang tumutulong sa atin para itong sumunod tayo sa kanyang nais. Kasi kung tayo lang, ang kakainin lang natin chichirya. Kaya umasa tayo kay Kristo na ang magandang gawain sinimulan niya sa atin, siya rin mismo ang tatapos nito. Di ba, no? So, as we reflect po sa mga bagay na ito, si Jesus as the bread of life, siya lang ang makakabusog sa ating spiritual hunger. So, tanungin natin yung sarili natin. Si Jesus ba pumupuno sa ating mga kagustuhan sa buhay o ginagamit lang natin siya to get what we want? Siya lang ang makakapagbigay ng purpose at meaning sa ating buhay. So, tunay ba na naniniwala ako kay Jesus bilang Diyos at nakikita ba ito sa buhay ko? Let me end po with this. Sa Lord's Supper, sabi din sa Lord's Supper, and we will be going to this in a few moments. Sabi din sa account, kinuha ni Jesus yung tinapay. Hinati niya yung tinapay, tapos sinabi niya, ito ang aking katawan, kainin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. The reason why hinati-hati ni Jesus yung bread was to symbolize His body being broken at the cross. Yung paghahati-hati ng katawan ni Kristo, paalala sa atin ng presyo ng kasalanan. That God allowed His Son to be broken. Kayo ba, kung kunyari, ibibigay niyo ba yung anak niyo para iligtas ako? If it means na magbubuwis ng buhay yung inyong anak para sa akin, hindi niyo naman ako kaalaan. Diba? But God did that for us. And that while we were still sinners, Christ died for us. Yung pagkahati-hati din ng tinapay, ito ay paalala sa atin ng imitasyon na makisala tayo sa hapag ng Diyos upang tanggapin ang kanyang dakilang mercy. Maganda rin na malaman natin na ang church kumakatawan kay Kristo, di ba? The church is referred to as the body of Christ. Buti na lang yung reference ng Panginoon sa kanyang katawan, tinapay. Kasi kung reference niya, kanin, di ba? Ano ba ang itsura ng kanin, especially kapag fried rice? Di ba? Hiwalay-hiwalay. Kung tayo ay body of Christ, tapos kanin yung ginamit ng Panginoon, eto tayo, watak-watak tayo. Pero ang bread, it has a certain unity to it. Pinipira-piraso ang tinapay to share bread. Tayo as a church, we are also broken people. Diba? Sino ba dito ang perfect? Diba? We are also broken people. Ginagamit ng Panginoon yung ating pong brokenness to share His blessing to the people around us. Hindi lang tayo ginagamit ng Panginoon kapag malakas tayo. Madalas, mas ginagamit tayo ng Diyos sa ating kahinaan upang makita ng mga tao sa ating paligid ang kapayapaan at lakas na nagmumula sa Kanya. Sinabi ng Panginoon, "This in your weakness, for my power is made perfect in your weakness." Tatandaan mo natin, Jesus is the bread of life kasi siya yung nakakapuno ng ating pong spiritual hunger. Siya rin yung nagpapalakas sa atin, sa ating pagsunod sa Kanya. And we as the body of Christ, the church, inihantulad din tayo sa tinapay kasi siya rin yung tanging makakapagkaisa sa atin para kumilos tayo at mapagpala ang gutom nating mundo. So para sa inyo, as we reflect, who do you say Jesus is? Sino si Jesus para sa inyo? Nawa, para sa inyo, si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay at kalakasan para sundin siya at ang kanyang mga habilin, ang kanyang mga commands sa bawat araw. May Jesus be the bread that fills your life. Manalangin po tayo.